So yun guys, kakagising ko lang at nagbabalak ako ngayon mag-vlog. Tara, samahan nyo ako. Palit lang ako guys. Transition. Ulit, di gumana. Isa pa. Wow, magic. Okay guys, ayos na ako. Pupunta na ako ngayon sa school. Tara, samahan nyo ako. So what is up, it's your boy Tristan. Kasama ko ang aking kaklase ngayon na sina. What's up guys, I'm Mardy. Hi guys, Drix here. At ngayon, papunta na naman kami sa isang boring na klase. Kaya tara, samahan nyo ako. Good morning, everyone. Good morning. How's your New Year? New Year yung live ba? Ay, parang hindi. Do you have any idea what are we going to discuss today? So, I guess not. So, our topic for today is about climate change mitigation and adaptation. So, we all know that climate change is a very big problem na kinakatawan natin ngayon. So, sa tingin niyo, paano tayo makakatulong sa pag-reduce ng climate change? Tinulong na yung mga. Do you have an idea? Oh, Karina. Oh, very good. So, climate change mitigation and adaptation ang ating topic for today. So, I'm going to discuss how small action takes a big part in our community, like conserving water, reducing waste. Meron tayo natin natawag 3 R's, which are reduce, reuse, and recycle, and sustainable conservation of energy. So, Dito guys, tamang time slap lang kami. Dami kasi sinasabi ni ma'am, wala naman ako maintindihan. Nasa bakasyon pa utak ko. Kaya ako pang pumasok. So class, magandang na lang ang ating class for today. So, but before we end, I just want to make some announcement. So, magkakaroon tayo ng field trip. So, let's talk about the random sa field trip. When? So, gagawin siya bukas. Ay, January 9, 2025. Where? Lupan, Quezon. At Copia. So, pumunta tayo sa PSC Farmer Village. Magkakaroon tayo ng third tip to better understanding about climate change adaptation and mitigation. And also, sana wala kayo bukas on time and please be prepared about your safety. Please wear proper clothes and some snacks. Okay, you may go. So hello guys, ngayon pala ang araw na kami field trip at nandito na kami ngayon sa Copia. Ay, paano nakakasunod? Malay. So yun guys, ngayon pala ang araw na kami field trip at nandito na kami ngayon. Kung makikita nyo sa aking likuran, diyan kami pupunta. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Saktong-sakto guys, napakaganda ng panahon. Ito ang aking mga kaklase, kasama si ma'am. Ngayon, papasok na kami sa Copia. Samahan nyo kami. Tara! Ngayon, pupunta natin na magiging tour guide natin. Dito na pala siya. Ipapakilala ko sa inyo mga estudyante. This is Jay, Lord Dave, Frederick, and Irina. So, I'm Nifan and I'm your writer. Hey, hey, hey. Before we begin, let me share a bit about COPIA. COPIA stands for Korea Partnership for Innovation of Agriculture.
It's an initiative by Korea Rural Development Administration established to collaborate with countries like Philippines. Our mission is to enhance agricultural productivity and sustainability. By sharing advanced farming technologies and practices, here in the Philippines, COPIA focuses on research and development, training farmers and researchers, and promoting sustainable agricultural methods to boost food self-sufficiency and improve farmers' income. Ay ma'am, saan po tayo? So ngayon, papasok tayo sa office na isa sa mga kasapi ng Kopia. So, good afternoon po, Sir Jomar. So ngayon, nandito po ang aking mga estudyante para magsagawa po ng interview tungkol po sa Kopia. Ano po ang main goals niyo ng Kopia at paano niyo po sinisigurado na achievable ang lahat ng ginagawa niyo dito? Ang main goal talaga ng Kopia ay yung makatulong sa mga farmer, sa mga small farmer dito sa ating sa Kalimban. Yun ang main goal para magkaroon ng another source of income sa pamamagitan ng mga greenhouse, yung tinatawag nating protective cultivation and sustainable crop production. Yan ang layunin ng ating greenhouse sa Kopia. So makikita nga po natin dito na ang dami po parang ginagawa. So ano po kaya ang latest or pinakabago niyong ginagawa dito sa Kopia? E di yun, pagkatanim ng gulay. Tatanim mga bawat araw meron kami mga schedule ng member. Meron sila tinatawag na number of hours. Bawa, kung gusto mo ay 4 hours, 8 hours na duty. Pag gusto mo ay 4 hours, ay half day. Bawat araw yun, meron kami mga 5 to 8 member na na-duty dito. Ano ba? So, may mga na-encounter na po ba kayo dito ang challenges? Halimbawa, nahirapan po, may mga nakaharap po kayong problema. Tapos, paano niyo po nasisigurado na parang sustainable po yung ginagawa niyong pagtatanim dito? Ang mga naging challenges namin dito ay yung minsan ay mayroong mga member na hindi tumutupad sa tamang araw ng pag-duty. Eh, siyempre, ang magiging problema nun ay yung ating production medyo nagkakaroon ng delay. Yung dahil ang ginagawa namin solution ay mayroong time na kumuha ko ng labor na isang tao para may mag-duty sa araw na walang dumating. Kasi tayo nasa tayo dito parang business tayo ay business dito yung business part ng business na rin tayo. Kaya kailangan siyempre may labor. Pag walang dumating na member, napipilitan ako kumuha ng tatrabaho. Yun naman kung wala lang dumating. Pero pag may dumating, hindi okay. Yun ang naging challenges sa amin. Ano pa? Yung mga farmers po na gumagamit po ng methods, ano po yung mga impact na nakita niyo po sa Ano ba na? yung mga methods po? Yung paano po ang pagtatanim ninyo po, ano po yung naging impact dun sa farmers? Eh hindi kasi ang pagkatanim dito ay makabagong innovation. Kumaga ang impact sa mga farmers, hindi nila gamay pa yung ganung sistema. Pero may mga part na nagsasabi sa akin, ano Pangulo po kung gagawin din di tinutuwang para maging maganda yung kunay. Tulad ng halimbawa pag-isinling, yung iba hindi nila alam kung paano ang sistema. Kasi pag ang pag-isinling, depende yan sa buto. Pag malaki, dapat medyo malalim ang butas. Yung iba ay hindi ko na babantayan. Kami sa nakikita ko hindi maganda ang paggawa. Ako sinasabihan, ay ganito po, kailangan po yung ganari. Yun ang kumbaga, siyempre mga first time na magsisinding, hindi nila para nagagawa sa labas sa open field. Yun ang namin. Paano po kaya nabuo ang Kopia? Bali, ang kunay ng Kopia, ito ay dumating din sa Lokban dahil nung panahon daw ng gera, ayon kay Dr. Q. Seung Lee, yung director ng Kopia, ay marami daw Pilipino ang tumulong sa Korean War. Bilang balik ng utang na loob, ay Pilipinas ang napili na bigyan ng ganitong proyekto, ganito kalaking proyekto. Bali sa Pilipinas, tatlo tayong binigyan, Saragosa, Siniluan at Lokban. Dito sa Lokban, ang naging kunay natin, kaya napapunta sa amin, ang naging counterpart natin ay LGU. Meron ng LGU ditong participation na tulong.
Kaya kami naman ay nagmula kami sa mga sipag farmer. Kami mga pangulo ng mga barangay ng sipag. Yung sipag, yun ay yung sama ng institusyon ng paggulayan. Siyempre, gulay nga ito, hindi kami ang kinuwang samahan para bigyan ng ganitong proyekto. Hindi namin akalain na ganito pala kalaki at ganda. Siguro lahat meron kaming traktora malaki. Nasa labas ay yung traktora. Ito nga may mga lista ng traktora. Yan, mga pinagkikitaan namin. Traktora. Meron kami mga lista ng mga member. Paano po yung in and out po nung pagpapatakan niyo po dito na po sa pera? Pag ano po kayo, magbebenta, tapos paano po kukuhain yung income, tapos yung magbabayad po sa mga labor niyo? Ang sistema rito ay meron kami tinatawag na institutional buyer tulad ng Petros Farm, meron kaming Dison Farm, tsaka yung local market natin sa palengke, yung mga class B, reject, dito lang natin kinukuha. Kasi yung mga institutional buyer, kinukuha nila yung mga good size. Pero sa good price, kumagay ang pipino, tulad ng pipino natin, 100 pesos per kilo. Pero pag dito sa ngayon, 20 lang. Kung mapapasin mo sa labas, 20. Yun. Di pag kumita na kami, nasa bangko, binabangko namin. Nasa dyan sa land bank. Tapos, yung pera namin sa yung savings amount, 1,260,000. Ayun ang pera namin sa bangko ngayon. Tapos, ang pag-share namin sa member, depende sa oras na kanilang pinagtrabaho. Tingnan nyo. Yan, may mga araw yan. Bawat kanya may araw. Yan, Tuesday. May oras. Eh di may oras ano. Depende sa dami na pinasok mo. Ang gagawin namin ay nag-rate kami ng every 6 months bago kami magbigay ng share. Depende sa kikitain ng 6 months. Halimbawa, tulad nito last, ang kinita namin ay 500,000, ang naging 30% niya ay 350,000. Yung 350,000, i-divide yan sa number of hours. Pag marami kang pinasok na oras, malaki mo. Yan, tulad natin yung nasa 20,000 na nakuha sa 6 months. Hanggang pababa ng baba. Depende nga sa member na pag-duty. Dito kami nabatay sa DTR ng member. Yun ang ginagawa namin way ng pag-share ng kita. Pero in terms of production naman po, consistent naman po yung ano. Sa ngayon naman ay tayo nga ay nasa protective cultivation, talagang sustainable ang magatanim. Nag-aamal lang kami ng gap dahil yung program namin, kami sa hindi pa namin magamay kasi bago lang ay. Yun ang mga pinag-aaral namin yung tamang timing ng seedling para kumbaga dapat ay bago lumupo yung isang tanim, dapat may susunod na para nga yung tatang na sustainable crop production. Ano. Yun ang aming pang pinag-aaralan. Pero kami sa may natama naman natama sa harvest time. Nakaka-apekto po ba yung panahon? Katulad po ngayon, init, super ulan po. Kasi sa totoo lang, ang ganitong greenhouse, may dito, meron dapat yung mga may exhaust fan, mga ganun ba, para makunin natin yung tamang temperature sa loob. Pero tayo dito sa Masalokban, ay ang klima naman natin hindi naman ganun kainit. Kaya okay lang na wala tayong ganun mga aparato. Pero kung sa ibang lugar, hindi pwedeng ganyan. Kinakailangan mayroong mga yung tinatawag na smart greenhouse, yung automation na mga pagdidilig, yung nasirit, yung dito naman ang ginagamit natin dito ay tinatawag na drip irrigation, sa lupa lang, ibang para pang natulo lang. Pero tayo machine doon, na pag inopen ko yun, automatic na yan, magdidilig lahat. Yun. Pero pag yung sa epekto naman ng klima, hindi naman siya kasi nga nasa protective. Dito lang sa labas, sa sobrang init, pag di mo nadilig, patay ano. Tapos sa sobrang lakas ng ulan, sira ang dahon. Dito hindi kahit niya na nabagyo, kami nakapagtrabaho sa loob. Paano nga ay nasa loob ng greenhouse. Ano po, dun po sa yung ano po yung mapapayo niyo po dun sa iba pong mga farmers po na halimbawa po wala po silang greenhouse na ganyan, kung ano po yung magagawa nila para ma-adapt po at ma-mitigate yung epekto ng climate change? Bali, ang kupiya naman ay meron pa rin namang isang way ng pagkatanim sa open field. Tinatawag yung kami na net tunnel cultivation. Namimigay din kami ng mga net, tinan nyo nakita yun sa taas yun, kulay puti. Namimigay kami ng ganyan sa mga farmer para maging protective yung kanilang tanim kahit wala silang greenhouse. Yung tinatawag nga ng net cultivation, net tunnel cultivation. Nasa labi yung mga kanay picture na yan. Yun ang kanay namin. Pinopromote namin sa mga farmer na tulong din ng kupiya. Wala pa lang sino na kukunagabil kasi medyo makakunay pa, matrabaho yung ganyan. Pero maganda rin ang epekto niya pag naglagay kayo ng net tunnel. Nakakulay ba siya? Parang tunnel nga, nakanet. Yan. Ano naman,
ano naman po yung mabibigay yung mga findings sa katulad namin po, mga kabataan para makatulong na din pong hindi mapalala yung epekto ng climate change. Ano naman may bigay po kayo kasi po, di ba sabi nyo na na-experience niyo po yung kaya na-develop po itong OBM. Okay, di kumbaga sa ating mga kabataan niya, dapat matuto tayo ng marin yung ating kalikasan. Kasi yung climate change, gawa rin naman ng tao yan At dito yung ating ozone layer, nasira na, nabutas na. Kaya ang init talagang masakit na sa balat. Dito lang yung una na wala pa naman tayo mga ginagawang mga pabrika, yan ang talagang number 1 nakasira sa ating kunay, kalikasan sa ating kunay. Kaya ay papayo ko, kung kayo meron mga idea kung paano makakunan yung ating climate change, yung mga dito yung para mga experimentation ba yan ang mga ganun na yun ang maganda. Kung meron kayong mga idea na magandang gawin ang magandang gawin ng mga kabataan mahali ng kalikasan tama ba yun ang kunin ng climate change pabago-bago na panahon sabagay matanda na yung mundo natin siguro bahala ng Diyos. Basta, yan mililitaw at lilitaw naman na mga sabi may sagot sa bawat katanungan. Matalino na yung tao, matalino na. May cellphone niya. Sa amin, nalipad na ang mga tao. Meron ng ganun time, drone nakasakay. Yun, nakasakay. Do you have any other questions? Sino pa ang tatanong? Wala na. Magtama mo yung sagot mo. Bali, maraming salamat po. So, magtutour na po kami around Copia. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Kamay yun natin. Kamay yun. Tawan nyo na tayo. Tandaan ng ating pagkakaibigan. Thank you. Kopia! So yun guys, nandito kami ngayon sa loob ng Copia at kasama namin si Sir Sean para itour kami. So, ayun nga, hindi tayo rin makapasok ngayon sa greenhouse kasi tayo may mga dalang photos na it may affect the plant's growth. Baka makasira ka. So yun guys, narinig nyo naman, hindi tayo pwedeng pumasok ngayon kaya panoorin nyo na lang ang video ko mula sa pinto ng greenhouse. Kung makikita nyo, napakaganda dito. Yung iba, mga wala pang tanim. Tamang tanim sila dito sa Gedli Sayang guys, gusto ko pa naman sumali. Kaso baka madumihan ng mga nails ko. Kakalinis ko pa naman. Hindi, joke lang. Gusto ko sumali kaso ayaw ni mom. Document na lang daw ako And dito, yung bagong ginagawang greenhouse para i-expand. And dito naman, dito nagdidikit pag-post namin. So yun guys, hapon na rin at lumulubog ng araw at nagagayak na rin kami pauwi. Ngayon tatanungin ko sila kung kumusta ang field trip nila at anong mga na-realize nila ngayong araw. Let's go! Ikaw Brian, anong masasabi mo sa field trip natin ngayon? Ang Copia ay isang mahalagang programa para sa mga magsasaka at sa mga tao, kagaya rin nating mga estudyante, na nakatulong sa kalikasan at sa ating mundo. Thank you! Ikaw Ate, anong masasabi mo? So yun nga during dun sa interview natin kay Sir Jomar, nalaman natin yung mga adaptation and mitigation strategies na ginagawa nila. So isa na dun sa adaptation is yung pagtatayo nila ng greenhouse para maprotektahan yung plants yung mga pananim nila sa extreme climate at para matulungan na din yung community to cope with the changing climate. So sunod naman is yung sa mitigation. So yung mitigation, ito ay nagpo-focus sa pagtulong sa pag-lower ng root causes of climate change, which is carbon emissions na sinasagawa nila through sinasagawa sa sustainable practices. So isa na doon is yung sustainable farming na ginagawa nila dito sa Copia para matulungan din yung production ng halaman. So
sustainability isn't easy, but if we all take part in it, whether in adaptation or mitigation, we can all find ways in both people and the planet thrives. Yun lang. Thank you. Ikaw, Fred, anong na-realize mo ngayong araw? Yun, na-realize ko lang na small action can really make a huge difference as long as you commit to them. Kagaya itong Kopiya, because of their strong commitment, makikita natin how wonderful and innovative this place is. Ikaw, Erwina, anong na-realize mo ngayong araw? So na-realize ko na we all have the capacity to help our environment at isa na ron ang ating farmers at itong Kopiya. They are living proofs na kaya nating mag-adjust sa kahit anong challenges ng climate change. So yun guys, ito na pala yung last part ng video natin ngayon. At ngayon nasa field trip kami, marami akong na-realize at natutunan. Na-realize ko na mali pala ako kung tawagin boring yung subject ni ma'am, at mali rin pala akong inakala na okay lang mawala ng pakis sa kapaligiran. Ngayon, masaya ako at nagpapasalamat sa kanila dahil minulat nila ako na malaking epekto ang naidudulot natin sa kapaligiran, at nalaman ko rin na kailangan natin itong alagaan at mahalin dahil kapaligiran isa sa mga dahilan kung ba't tayo nabubuhay hanggang ngayon. At sana patuloy natin itong alagaan, mahalin at protektahan para na rin sa bawat isa. Yun lang guys. Sana i-like, comment, subscribe nyo at i-share nyo yung video na to para maraming kabataang tulad ko na may maling pananaw ang mas mamulat pa sa kung ano ang mga tama at mali na ginagawa natin sa kapaligiran. Yun lang. Peace out.